may we call your attention on our Uy! big screen. Ayun o. At syempre nandiyan na si Spencer, all the way from London. For our first question for Spencer, naririnig ba tayo ni Spencer? Hi. Hi. Yes, narinig ko. It's clear. It's clear. Narinig ko. First of all, I would like to say hi sa inyong lahat dyan sa Farmers Club. And also sa mga guests natin dyan, sa Street Boys, mga brothers ko, kay May, kay Chris, and also kay Marco sa UMD, and Tyron, Seika, and kay Direk Arnel, hi, nabit ko siya kanina, and Melvin, Justin, and Wildcat Squid Production. Hello sa inyo Hi lahat dyan. Spencer, where are Lahat you na now? lang Right? Hello. Spencer, where are you right now? And anong oras na ba dyan sa UK? Yeah. Anong oras na dyan ngayon sa UK? It's 10:05 ng umaga. Alright, okay. So, handa ka na Yes, sa mga it's tanong? morning. Alright. May tanong si Jojo Panaligan for you. Hi Spencer, nice to see you. Paano ka napapayag na tanggapin tong show na to? Paano nilapit sa'yo at anong thoughts mo when it was offered to you? Can you hear me? Paano ka raw napapayag para tanggapin ang show na ito at ano mga thoughts mo? Hello. Paano ka raw Sorry, madam. Sorry. Paano ka napapayag para tanggapin ang concert na ito? Paano ka napapayag para tanggapin ang concert na ito? Say it again. Sorry na medyo lumalabo siya. Okay. Paano ko napapayag? Actually, si Madam is sinabi sa akin about the shows, yung 90 Super Show. Nung tinanong nagulat ako, sabi ko, saan yung location? Sabi niya, Pinas. Kinilabutan na ako. Sabi ko, ano to? 90 Super Show. Sabi ko, sino kasama? Mga grupo mo. Sino pa? Yung mga kadayan sa 90. Hindi na ako nagdalawang isip. Sabi ko, yes, madam. Ganun lang kasimple. Kaya natuwa ako, iba yung feeling ko kasi I've been there, dyan ako dati. So, parang it's my honor and the feeling is really priceless. Kasi this is the first time again who will step on stage. Nakasama ko pag grupo ko. So talagang it's malaking sarap sa feeling. Kaya napapayag talaga ako dahil ito, importante din sinabi din sa akin ni Madam na this is not only a concert, this is a benefit concert. Makakatulong to sa mga bagong dancers. Kumbaga yung makikitain nito, tutulungan yung mga bagong dancers na nangangarap na kung ano yung dinadaanan namin ngayon. Kaya kami dito kami na ngayon na mag-guide at so para mabigyan yung kanilang mga talent na pangarap nilang maabot. Okay, last question to kay Spencer. Kaya, please, do and para makatulong din po tayo. Yes. Anong mga naaalala mo sa buhay mo sa Pinas noong 90s? Na hanggang ngayon binabalik-balikan mo? Naalala ko, binabalik-balik ko, siyempre, ang naalala ko, yung mga first my family, kung saan ako nagsimula, and which is, I'm really happy, and also mga kagrupo ko, siyempre, and lahat ng mga sumusuporta sa mga grupo ko, sa Street Boys, it's been an honor, even though meron na po kami kanya-kanyang buhay, ganun talaga, you never know what you get. Pero, andyan, Wildcat Squid Production na nag-put in back kami. Not only us, as a Street Boys, meron ding maneuvers, ex-people. Parang ang sarap balikan yung 90s. Parang nagiging ulit ako. Yung bata, kung ano yung ginagawa ko dyan. Kasi dito iba ginagawa ko. So, yun ang namimiss ko talaga, sumayaw at mag-perform sa mga tao. Okay.
Okay, thank you. Lumiit daw yung screen kasi medyo mahina ang kanyang internet. Anyway, naririnig naman yan tayo. Mylene, your question. Spencer, kanina it was asked na yung ano yung pinagdaanan ni Maynard, ni Chris, at saka ni Marco nung nagsa-start pa kayo. Ikaw, ano naman yung masashare mo? Nung nagsisimula yung hirap, yung pamasahe, yung sweldo, ano as compared sa life mo ngayon dyan sa London? Anong mga pinagdaanan mong hirap noong dancer Okay. ka pa lang? First, yung hirap. First of all, nung nag-start ako dyan, nag-start ako magsayaw, I was 14 years old. Nag-audition ako dyan. There's loads of mga, naka-queue kami, nakapila kami. Ang hirap. Kung sino-sino, pinakanta kami, pinasayaw kami. And then, suddenly, story short, nabuo kami as a Street Boys. And then, ang hirap noon is, I have to save money na sa baon sa school. 5 piso, parang ganun, bubuhin ko yan para may pamasahe ako. Ganun, kasi ganun talaga, wala, back to zero pa talaga eh. Tsaka hindi mo alam kung anong nangyayari sa'yo. So, pero nagpursige ako, and then yung ibang mga kagrupo namin, actually, original yan, were 13. And then suddenly, hindi na nagdiabalikan yung iba. And then suddenly, the original is 6, naging 8. Naging dumami na kami. Pero, story short, ang hirap, mahirap talaga. Pero, pagkadating naman nun, katulad now, nowadays, nagkaroon ulit kami ng chance na magkita-kita. Ang sarap na feeling. Kumbaga, kahit na naandito ako, iba na yung ginagawa ko, hindi ako sumasayaw. Pero, pag summer dito, naimbitahan pa rin ako ng mga Pilipino. It's a Filipino community, even I go to EU, I go to dito sa UK, I go sa kahit saan na pupunta ako pag summer. Kasi kumbaga na bit ko pa rin yung ng pagsasayaw ko. It's really honor talaga. Ganun talaga, sarap-sarap ng feeling. Hindi nalilimutan. Kaya maraming salamat. Okay, sino pang gusto magtanong kay Spencer? Nas? Yan. Yeah. Hello. Spencer, kumusta naman anong ginagawa mo ngayon sa YouTube? Work. Anong work mo ngayon sa YouTube? Actually, ginagawa ko ngayon, dito ako sa trabaho ko ngayon. I'm on my break. Yan ang sa trabaho ko. And, ako dito, nagda-drive ako. It's one of the biggest bus company all over UK. So, na-appreciate ngayon. Baka kasi yung iba nag-iisip na sasabihin, bakit bus driver lang si Spencer? For me, na-experience ko as a bus driver dito. Ay, napakahirap. Ang hirap naman, even dyan sa Pilipinas, mas mahirap dyan sa Pilipinas. Kasi, it's, dito, it's different. Dito, mahirap pumasok. Kasi blue collar Bibihira yung nga mas lang malaki. ang mga Asyanong nagdadrive ng bus dito. Kaya talagang basta makapasok ka dito, it's privilege. It's a very, yes, ganun kahirap. Papasukin mo talaga, marami ka papasukin. And kaya saludo ko sa mga bus driver dyan. Even lorry driver. Kaya, yun, drive ko ng bus dito. Like a coach, double decker, any kind of bus. Mga buses. Kailan yung balik mo and ano yung Ganda ng story yun, ah. pinaka-excited para sa April 19? Another story. Kailan daw ang flight mo? Kailan ang balik mo sa Pilipinas? When is your flight? This coming April, next week. Darating na po ako dyan next week. Magkita-kita po tayo sa April 19. And sigurado mag-enjoy po tayo lang. Ipa-fly siya ng May proposal. nagpapatanong kung ilang taon ka na raw sa work mo. Sa work ko, Yes. Kung ilang taon ka na dyan. actually sa work, yeah. Before na dumating ako dito, I was a nurse. Okay? Yan, nag-aral ako ng nursing dyan sa Pilipinas kasi hindi ka makakapunta dito sa UK if nadiretso ka dyan bus driver. Kailangan skip
may skilled ka. So, nag-aral ako ng nursing doon. And then after that, may kumuha ang employer sa akin dito. And then nag-ano ka sa trabaho sa healthcare for almost a year. I don't know, 10 years, something decades. And then after that, nag-ship ako as a bus driver kasi mas the benefits more on, basta mas maganda, mas nagustuhan ko. Kaya all in all, almost I've been here for 16 years. For 2 jobs, yung dalawang trabaho. Ilan? Pero sa driving is almost, 16. yes, 7 years, 6 years. Ah, 6. Thank you.